May dinaanan lang kasi ako dito sa bahay kaya naiwan ko kasi. Mylene. Sige, bye. Wala ho dito si Mama at si Ate. Pwede na ho kayong umalis. Ikaw talaga sinadya ako dito. Gusto sana kitang makausap tungkol sa nakita ko kagabi. Nakita niyo kagabi? Mylene, nakita kong lasing ka. At nakita ko kung anong ginawa mo sa asawa ng kapatid mo. Ano ho ba yung sinasabi niyo? Mylene, nakita kong hinalikan mo si Eman. May gusto ka ba sa kanya? Wala ho akong gusto kay Kuya Eman. Tsaka lasing ako kagabi. Anak, hindi yun ang nakita ko. Nakita kong hinalikan mo siya. Mahal mo ba siya? Pinabayaan ng sarili mo na magkaroon ng ganyang feelings para sa kanya. Pinigilan ko naman eh. Sinubukan kong lumayo. Pero ito kasi niraramdaman ko eh. Alam niyo ba kung gaano ako ka-guilty ngayon kay ate? At saka nandun pala kayo kagabi pero hindi man lang kayo nagpakita. Para ano? Para mapahiya ako ngayon sa inyo? Anong gusto mong gawin ko? Lapitan ko kayo at konsentihin ka? At lalong hindi ko naman pwedeng sabihin si Eman. Dahil mapapahiya ka. Huwag ho kayong mag-alala kasi hindi na naman mauulit yun eh. Wala akong balak agawin si Kuya Eman kay ate kung yun man yung iniisip nyo. O baka naman gagamitin nyo itong pang-blackmail para saan para tanggapin ko kayo. Hindi ako ganyang kasamang ama, Mylene, para gawin yan sa'yo. Iniwan na kita noon. Ayoko na madagdagan pa ang mga kasalanan ko sa'yo. Kaya nga huwag nyo na lang ako pangaralan. Umalis na lang kayo. Ang dami na hong problema ni ate. Ayoko nang dumagdag pa. Mylene, mas mag-aaway kayo ng ate mo kung sa ibang tao niyo marinig. Kaya sana ikaw na magkusa at umamin ka sa kanya. Magalit man siya, patatawarin ka niya dahil mahal ka niya. Mabait ang ate mo.